importance of wisdom. Gaano kahalaga ang karunungan na meron tayo ngayon na binigay ng Diyos. Amen? Ang sabi po sa Ephesians 5:15-16, no? Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evils. Ephesians 5:15-16. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Making the most every opportunity because the days are evil. Kailangan may karunungan tayo, mga magulang kapatid. Basahin po natin ito. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng buong lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Napakasamaan po ng mundo, ng panahon ngayon. Amen? Mag-ingat kayo. Wawarningan ko kayo sa lahat ng mga nangungutang in chatting na kaibigan nyo no kuno, tapos tatawag, kunyari, tapos sasabihin, hindi mahina ang signal, hindi nyo makokontak personally. Magbibigay sila ng picture o video na sila talaga. Pero hindi po sila ang may hawak ng account nila. No? Dahil po yung isang kaibigan kong konsehal, na-hack yung 3 account niya, ginagamit ng hacker. Na-trace niya lang lately, kaya ang daming niyang atraso. So, hindi niya alam na may nang-hack sa kanya at nangutang ng nangutang. May 22,000, 13,500, may 5,000. So, kaya ingat po kayo. Huwag po basta maniniwala na kaibigan nyo siya. Yung mabuti po yung awa, no? Pero minsan yung kabaitan, isang tabi nyo muna, no? Maging wise. Amen. Winawarningan ko kayo, lalo kayong matatanda, no? Na baka mamaya gamitin yung pangalan ko, pero meron namang lock yung yung account ko Pinalock ko kila Ate Sek. Kung gusto nyo magpalock ng account, mura lang. Hacker din pala. So, magpalock na kayo ng account nyo. Baka mamaya, chinachat kayo, kunyari, gamitin pangalan ko, huwag kayo maniniwala, tawagan nyo ko. Amen? Tawagan nyo ko pag nakita nyo yung mukha ko, at ako mismo ang nagsabi sa yon na mangungutang ako sa inyo, pautangin nyo ko. Pero hindi ko ugaling mangutang pasensya na. Wala sa bokabularyo ko yun Kasi lagi ako nakaasa kay Lord na alam ko, magpo-provide si Lord. Kung wala, nagtitiis po ako. Tiis-tiis. Hate na hate ko po ang utang, sa totoo lang. Pwede niyo akong utangan, pero hindi ako mangungutang sa inyo. No? Kasi may pera ako Ang dami kong pera. Kung may pananampalataya ka, no? The Lord gave you mula sa kayamanan niyang hindi mauubos. Amen po ba? May kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Kung naniniwala ka lang doon, at talikuran mo na yung utang. Dahil kung ang pananampalataya mo, na ang pinananampalatayanan mo ay may kayamanang hindi mauubos, may perang marami, no? Humingi ka lang at ikaw'y bibigyan. Sabi ng Bible, ask and you receive. Amen? Hingi lang ako hingi sa Kanya, Lord. Maubusan na po kami ng pambili ng gasol. I ask pambili ng gasol. Maya-maya wala pang kalahating araw. May kaibigan ako o may mga kapatiran magpapadala sa GCash. O, tama-tama, pambili ng gasol.
O tapos, mga miscellaneous sa church, Lord, etong kisame natin, hingi ko lang sa Lord talaga yan eh. Pinaghihipo kayo. Dahil mabuti ang puso nyo, nakita ng Lord, gusto kayong pagpalain ng Lord. O di pinagbibigyan nyo ako para maibili ko ng pangangailangan sa kisame. Amen? Hindi lang naman kisame po usapan natin dito. Ang usapan natin dito, ilaw, yung mga kuryente, na mga ano. So, ang daming usapin dyan. Di lang kisame po ang binibili dyan. Yan danay na yan, di lang kisame yan. Mga magulong kapatid, marami pang gastusin dyan. Pero kisame lang ang hinihingi ng Lord sa inyo. Amen? Yung kaukulang mga miscellaneous, siya na yung nagpo-provide dyan. Dahil kung hihingin ko pa sa inyo yan, mga magulong kapatid, abuso na siguro ko para ako nang pinahirapan kayong lahat. Mula sa puso ang pagbibigay kailangan. Amen? Walang pilitan. Hindi ko sinabi sa inyo, ikaw Linda, ha? Dapat 10,000 sa'yo, ha? Pag hindi mo nakuha yung 10,000, mananagot ka kay Lord. Hindi ganun si Lord eh. Yung 10,000 yung binibigay nyo sa Kanya, kaya ibigay sa inyo yan eh. Amen? Kaya kung tulong-tulong tayo, anumang panukat ay ipapanukat natin sa Lord, siyang papanukat ng Lord sa atin. Amen? At huwag nyo nga hanapin kung nasa inyong, nag-abot ako ng 500 dyan, nasa na yung 500, pastor? Huwag nyo nang hanapin. Di ba? Isa sa nga pinroblema ko dyan, yung pagkain ng saka yung mga love gift eh. Hindi naman pwede magtrabaho sila na walang love gift. Amen ba? Kayo, magpatrabaho kayo. Huwag niyong upahan yung nagtatrabaho sa inyo. Pag hindi na kayo sinipot, bukas niyan eh. Wisdom. Kailangan ng wisdom. Wisdom used 234 times throughout the Bible. Wisdom is an importance, virtue. Napaka-importanting katangian ito ng isang Kristiyano, ang merong kang karunungan at hindi ka basta-basta. Amen. Wisdom is an importance virtue because wisdom and knowledge are different. Alam niyo ba magkaiba ang knowledge and wisdom? Ang karunungan at ang kaalaman. Ano po ang kaibahan nito? Knowledge is the gathering and learning of facts and information. Ang kaalaman daw po ay paglalakap ng matututunan ng iyong matututunan na ito ay totoo at ng mga importanteng bagay sa sarili mo. Naglalakap ka ng mga kaalaman, no? Paglalakap ng katotohanan at impormasyon, yan po ang kaalaman. What is wisdom? Wisdom is karunungan. Ang knowledge, kaalaman, ang wisdom ay karunungan. Ano ba ang karunungan? Understanding which of those facts and pieces of information are true. Ito ang karunungan, no? Nauunawaan mo na ang katotohanan sa paglalakap ng himay-himay na impormasyon sa iyong buhay o sa patungkol, let me say, patungkol sa Panginoon Jesus ay totoo. Amen? And, hindi pa tapos dito. Wisdom, how those facts, yung mga naliko mong mga katotohanan at mga impormasyon patungkol, let me say, sa Panginoong Jesus, you apply to one's life. Ina-apply. Ibig sabihin, knowledge speaks. Nagsasalita ang kaalaman para matuto ka. The wisdom, listen and acts. Gets nyo? Ang kaalaman ay nagsasalita at nagtuturo. Pero ang karunungan
ay nakikinig at nagsasagawa. Without knowledge, no? Pag walang kaalaman, hindi mo magagawa ang karunungan. Kapag merong karunungan, no? Dapat meron kang nalalaman. Kaya napaka-importante po na meron tayong karunungan at kaalaman. Meron pong 5 characteristic ang pagiging wise person. Maikli lang po ito. Number 1, wise people heed instruction. Ano po yung sinasabi sa Proverbs 13 verse 1? Wise son heeds his father instruction out, but a scoffer does not listen to rebuke. Ang sabi po diyan, no, ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama. Ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Meron po ba tayong ganun dito? Wala naman siguro, mga anak. Wala naman siguro. Hindi naman siguro kayo nagkaganito. Amen? Siguro kayo yung wise son na nakikinig sa paalala ng inyong magulang. O anak, wag kang sasama sa mga party-party. Noon, uso-uso mga party-party, tama? Yung mga disco-disco, tama? Mga batang 80s, hello. Sa batang 60s naman, usong-uso yung naglilibot, mga hanggang dito yung mga kasuotan. Pero uso na rin yung parties noon, di ba? Tiny baboon in the white. Ganun yun. Condolence pala kay Ate Guy. Make me happy. Sino nakaabot nun? Matatanda. Makes me feel fine. Tiny bubbles. Alam niyo yun? Kuya Bet, alam mo yun? Ayun ang mga disco nung araw. Nung 80s naman, mga hard rock. Di ba? Mga hard rock ka pa eh. Yung mga panahon ng, ano ba to? Loose, put loose. Everybody put loose. Loose, put loose. Di ba? Ayan ang mga 80s. Tama? Mga batang 90s. Ano yung mga batang 90s? Diyan na pumapasok unti-unti yung beeper, mga cellular phone na mahahaba. Ayan ang mga batang 90s. Hanggang pumasok na ang millennial, ang tinatawag na Gen Z 2000. Di ba? Ayan, ano na kayo ngayon? Ano kayo? K-pop. K-pop, pop, ewan. Wise people heed instruction. Nakikinig sa payo. Ang mga matatanda, namimiss ko yung mga payo ng magulang, wala na ngayon eh. Eto namimiss ko yung mga payo ng mga magulang. Wala na ngayon. Wala na nga nagpapayong mga nanay eh, tatay eh. Hindi nga pinakikinggan ng mga anak eh. Basta Roblox ang Roblox. Maghugas ka ng pinggan. Wala. Papayuhan, sasabihan. Wala. Para bang pumasok dito, napunta rito. Namimiss ko mga payo ng mga matatanda. Wala na ngayon. Kasi mga magulang, babad na rin sa cellphone. Tingnan nyo yung katabi nyo. Dati-rati nagkukwentuhan kapag hapagkainan. Ang sarap ng kwentuhan namin. Yung father ko, patawa ng patawa. Pagkatapos sa amin kumain, talagang hagis-giga kami ng tawa. Bagamat ang inuulam namin, kangkong, talbos ng kamote with matching bagoong isda. Diba? Ang sarap. Sinasasaw namin, tapos nagpapatawa siya para hindi namin mapuna. Ngayon lang yung ulam namin. Nabubusog kami sa katatawa, kwentuhan kami ng napaka-importantang mga kwentuhan. Ngayon wala na. Tingnan niyo yung mga sarap ng pagkain. Ano hawak ng mga bata? Si tatay, nanay, kuya, ate, bunso. Bilisan yung kumain. Wala na.
Wala na yun. Wala na yung values. Amen? Wala na yung karunungan. Wala na rin yung kaalaman. Siguro, masasabi ko, may kaalaman, pero yung karunungan, wala na rin eh. Wise people accept constructive criticism and grow from it. They listen to the advice of the elder. Learn from your mistakes and learn from the mistakes of others. Yan ang mga wise people. Ang matalinong tao daw, nag-a-accept siya ng mga criticism, mga positive criticism, constructive criticism. Alam niyo yung constructive criticism? Yung pangit sa'yo, sinasabi sa'yo, nung kaibigan mo, no? Pero hindi mo matanggap yon. Let me say, kapatid, huwag ka magagalit, ha? Kapag katabi kita sa church, may regalo ako sa'yo. Hindi na ako magsasalta. May regalo ako sa iyo, kapatid. Ayan, 10 tawas yan. Alam mo na. Oo nga, napansin ko nga, mabaho hininga ko eh. Kapatid, tawas yan. Kaya nga, siguro kailangan ko, siguro, nakalimutan mag-toothbrush eh. Ayaw niyang tumanggap na meron siyang body. Magtaka kayo kapag Christmas party, nag-exchange gift tayo sa Christmas. May nagregalo sa inyong toothbrush saka toothpaste. Personal. Brad, matagal ko nang gustong iregalo sa iyo to eh. Bagamat ikaw 1 taong nakitang katabi. Diba? Ito, Brad, oh. Diba? Isang set ng Colgate. Alam mo na, Brad. Dapat marunong tayong makiramdam. Because you are wise people, you accept constructive criticism. You listen to the advice of the elders. Dapat marunong tayong makinig. Tayong mga anak, dapat nakikinig sa magulang. Dapat marunong makinig. Number 2. No? O Proverbs 19:20. Proverbs 19:20. Dinggin mo at sundin ang payo sa'yo. At pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ako, pinakikinabangan ko yung sinasabi ng magulang ko sa akin eh. Lahat ng advice niya, ngayon naranasan ko. Pero, may wisdom. Bakit? Ina-apply ko eh. Amen? Pag hindi mo in-apply, mas mainam, sabi siya sa akin, mas mainam ang makisama kesa pakisamahan. Tandaan mo yan. Paulit-ulit siya sa akin noon. Medyo maliit pa, mga elementary pa lang ako noon. Mas mabuti ang maraming pakikisama kesa maraming ikaw ang pinakikisamahan. Di ba? Mas mahalaga yun kaysa sa pera, kaysa sa kayamanan, sabi ng magulang ko sa akin. So, dapat marunong tayong makinig ng payo eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, makinig ka ng payo. Number 2, wise people listen. Bibilisan natin. Proverbs, sabi sa Proverbs, a wise man will hear. In Proverbs 12 verse 15, the way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Alos magkakaparehas lang. Na 12:15, meron ka? Okay. Anong sabi diyan? Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Amen? Mangmang ka kapag ka lagi ka lang nagmamarunong. Pero kung ikaw, pinapayuhan at nakikinig, tinatanggap mo ang payo at may unawa ka nun. Proverbs 17 verse 28, even a fool is counted wise when he holds his peace. Ngunit ang mangmang na hindi madaldal, tingnan mo nga yung katabi mo, ay iisiping marunong.
kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom. So, di ba, minsan nakita, ay tahimik yan. Siguro maraming alam yan. Di ba? Brad, sis, bakit ka laging tahimik? Di ba? Parang, pasintabi lang yun. Pero, ibig sabihin, kahit daw pag hindi masalita ang walang alam, titingnan natin na siya ay marunong. Amen? Pero kung ang tao ay madaldal at masalita, ang tingin sa kanya ay, mangmang. And number 3, wise people plan ahead. No? Ano ibig sabihin to? Proverbs 14 verse 1, ang matalinong tao ay nagpaplano agad-agad. Even a wise woman builded her house. Ang sabi doon, pakibasa, ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. It is sa particular sa Proverbs 31, kung nabasa na ninyo yun, yung mahirap makakita ng mabuting asawa. Ang mga babae daw na matalino ay nagtatayo ng kanilang bahay. Amen? Ibig sabihin na nagtatayo ng kanilang bahay, kaya nilang mag-manage, kaya nilang magplano, kaya nilang ayusin kung ano ang nais nila sa kanilang bahay. Yan ang matalinong babae. Hindi siya kontento na gano'n na lang habang buhay yung kanyang buhay. O hindi siya kontento na habang buhay ay pangit ang kanyang bahay. Amen? Isa sa pangarap ng mga gustong mag-asawa na babae, tanong niyo sa akin, yung may gwapong asawa? Konti na lang yan ngayon eh. Yung merong bahay. Kaya kung ikaw pipili ka na mapapangasawa mong lalaki at wala pa siyang established na bahay, ititira ka sa puder ng kanyang magulang, mag-isip-isip ka, babae. Hindi ka matalino nun. Hindi ka naman dinidiscourage kayo. Amen? Ang hirap kayang makisama. Kung kaya ititira ka niya sa biyanan mo, nako. Ayan, mga nakangiti kayo, di ba? Sino nakatira sa bahay ng kanyang biyanan? Ang hirap. Mahirap. Mag-isip-isip kayo. Kailangan establish, matalinong babae, merong kailangan bahay. Nag-i-establish ng bahay. Kung pangit yung bahay ng asawa mo, pero pag-aari naman niya, good na yon. Ayusin mo na lang, magplano na lang kayo. No? Woman very involved in managing and planning of her husband. Dapat involved ka sa huwag mong aasahan lang yung asawa mo na siya ay magtatayo ng bahay nyo. Hindi, kasama ka doon. Buligligin mo siya. Ikaw magtrabaho, ako sa bahay, yung trabaho mo, ibibili ko ng materyales at papagawa ko ang bahay natin. Intiende? Hala, magtrabaho ka na. O, di ba? Dahil nandun ka sa loob ng bahay merong kang plano. Dapat sasabihin mo sa asawa mo mga plano mo. Huwag barabarbay. But whether you're woman or man, if you're living wisely, you're working together to provide for your family. Dapat nagpaplano ang mag-asawa sa kanyang pamilya. Kung mag-aasawa kayo, huwag lang plano sa inyong dalawa. Amen? Gusto ko magkaroon tayo ng sariling bahay, sariling lote. Di ba? Kaya mapalad yung yung nakakapag-asawang babae, may lote na yung lalaki, tatayuan na lang ng bahay. Ay, mapalad pala ako. Napangasawa, wala si Raymart Napangasawa ko si Raymart. Di ba? Pagbebenta ko yung bahay na mana, yung lupang mana niya.
saka kami uupa sa subdivision. Ubos ang pinagpaguran at pati puhunan tangay. Pagka hindi kayo naging wise, kumuha ka ng bahay sa subdivision, di ba? Huhulugan mo, binenta mo yung lupa mo, walang wise doon. Hindi bale kung meron ka ng cash. Amen? Pero yung loting mo, pwede pang takbuhan ng 10 kabayo, wise yun. Kaya, mapalad kayo, may lupa na si Raymart. Baka may mga dalaga kayong anak. Mabait pa, no? Di ba, Kuya Bet? Nakakapaggawa pa ng kisame. Magtrabaho. Kaya, wise ang mapapangasawa ni Raymond. Amen. Praise be the name of God. So, wise people plan ahead. Nagpaplano ka. Hindi ka basta-basta. Lalo tigit kayo mga kabataan, magplano muna kayo. Huwag basta-basta. You're working together. Today, tomorrow, and for the future. Number 4, wise people encourage one another. Proverbs 10:21. Anong sabi dyan? Ang labi ng matuwid ay marami ay pakinabang. Ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Kung matuwid kang tao, pakinabang sa maraming tao yan. Pero kung mangmang ka, walang pakinabang yan kung ano-ano lang mga sasabihin mo. Amen? Dapat bawat sinasabi natin sa kapwa natin na i-encourage sila, lumalakas sila. Hindi yung may problema na, kapatid, bakit? Anong problema mo? Kasi kapatid, nag-away kami ng asawa ko eh. Ay, hiwalayan mo yan. Walang kwentang asawa yan. Ganun agad ang payo mo. Tara, mag-happy-happy tayo. Sumama ka sa amin. Di ba? Mga payo na walang, dapat inaayos. Dapat nag-aayos ka. Amen? Hindi ka naninira. Amen po ba? Ayan ang wise people eh. Wise people encourage one another. The lips of the righteous feed many, but fools die for want wisdom. Namamatay daw yung mga mangmang na nagpapayo. A wise people encourage others. A wise people uplift others. A wise people exhort and they build others up rather than tear them down. Kung minsan nakababa na yung kapatid mo, sinatadyakan mo pa eh. Nadapa na, binabatukan mo pa eh. Amen? Nung mahal na araw, dami nag-away eh. Bakit ka mo? Pasampasan niyo yung krus. Sinakyan ba naman? Eh di bumingat. Eh di biglang binaba niya yung krus. Sa kanya, tinadyakan yung sumakay. O sa kanya, binuhat uli yung krus. Dati yung mukha niya ganito eh. Nung mahal na araw eh. Sinakyan yung cross niya. Tag! Umano yung ano niya. Tapos, binaba niya yung cross. Sa kanya, tinadyakan yung yung sumakay. O nung kinuha niya yung cross, ganito na mukha niya. Galit na. Diba? Ang ibig ko sabihin, nagbi-build up ka dapat eh. Di ba? Hindi ka nagti-tear down. Proverbs 24 verse 3. A wise people work hard and last but not the least, and save. Ayun na ba yun? Wise people work hard and save. Kawikaan 24:3. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Do you imagine that? Wise people work hard and save. Kung matalino kang tao, itatayo mo talaga ang bahay mo. Itatayo mo ang dignidad mo bilang Kristiyano. Hindi mo hahayaang mapahiya ang mga kapatid mo. Kasi ang isang Kristiyano magkamali, damay lahat eh. Nilalahat ng mga sanlibutan eh. Amen?
Pag may nagkamali sa atin, ay, born again yan? Ay, ganyan talaga yung mga born again eh. Diba? Do you imagine that? Lahat. Siya lang yung kamali eh. Bakit nila lahat mo? Tama ba? Saan umatin yan? Diyan? Ay, ganyan yung mga tao dyan. Do you imagine that? Kahit gawa mo sila ng kabutihan, sarado ang kanilang tenga, sarado ang kanilang paningin sa kabutihan ng isang tao. Ang nakikita ng mundo ay yung pagkakamaling ginawa mo. Yun ang katotohanan sa mundong ito. Hindi tayo matuwid para sa kanila. Tayo parang mga tupang pinapatay araw-araw, niyuyurakan araw-araw. Ano ba masama sa pagiging born again? Ano ba masama na nakilala mo ang Panginoong Jesus? Di ba? Do you imagine that? Yan ang panghuhusga ng tao. Sabi nga ni Pablo, araw-araw para kaming mga tupang pinapatay. So kung matalino ka talagang tao, alam mo kung paano magtrabaho sa Panginoon. Alam mo kung paano magligtas. Amen? Through wisdom is an house builded and understanding. It is established. You can build up for yourself and for your family through wisdom. Kung may karunungan ka, kaya mong itatag ang iyong pamilya. Hindi masisira yan eh. Pinangahawakan mo ang pangalan mo. I admire to watch Pepito Manaloto. Yes. Why? Because it is a symbol of a good family. A good person. Na kung saan kahit na merong mga mapang-abuso na sa tabi niya, hindi pa rin nagbabago yung kanyang paningin sa kanila. At ang pamilya niya ay patuloy na kanyang kinakalinga at itinataguyod. At ang kanyang mga anak, sino anak ni Pepito? Si Pepito Manaloto. Clarissa. Si Clarissa at si Chito. Yan. Dalawang anak nila. Masunurin. Sinasabihan nila. Pinapayuhan nila. In-encourage nila. So, kaya tuwan-tuwa akong pinanonood yun eh. Balancing. Parang panahon ng John and Marcia ba? Ang ganda. Ang ganda. Anyway, so Proverbs 10:4-5, dito tayo matatapos. Hanggang James 1:5. Ang sabi dito, Proverbs 10:4-5, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. So alam nyo na kung paano yumaman. Di ba? Kung tamad ka, magugutom ka someday. Magdarahop ka. Amen? Pero kung masipag ka, ang sabi doon, no, magbubunton ng yaman. Kung masinop ka, ang dami ko nang nakitang ganyan. Kaya ini-encourage ko kayo, hindi habang panahon ay tag-araw. No? There's a long sunrise to be rise, but in one day, parang kwento ni Tatang one day, there's a rain comes down. And the storm. Darating ang bagyo. Huwag kayong mapanatag. Magsubi-subi kayo. Dahil may darating na namang bagyo. Kaunti lang ang panahon ng tag-araw. Mag-imbak-imbak na sa inyong bahay. Ng inyong mga puhunan. At huwag nang mangutang kay Bombay. Kahit tag-araw o tag-ulan, nandyan si Bombay para singilin kayo
maghihirap din kayo. Tigil-tigilan. Ako dinidiscourage ko na kayo. Tigil-tigilan nyo na nga yung utang. Makinig kayo sa akin para umahon ng buhay nyo. Tigil-tigilan nyo na. Meron naman kinakain. May dumarating naman ng pera sa inyong buhay. Amen! Bakit ba gusto nyo mangutang? Di ba? Kasi nagpapautang ang pay later eh. Alam nyo kung saan yung pay later? Saan yun? Alam na alam. Hala. Our conclusion, kung kulang ka sa karunungan, kung wala ka pa nito, tingnan mo yung katabi mo kung meron na nito ngayon. Tingnan mo lang, titingnan mo lang naman. Meron na ba? Ay, parang wala pa rin, Pastor. Okay. Conclusion, James 1:5. Sabay-sabay nating basahin kung kulang ka nito. Ngunit, do you imagine that? Naniniwala kayo? Ha? Sabi mo nga sa kanong mga kapatid, kulang ka ba ng karunungan? Kanino ka hihingi? Kanino ka hihingi? Bago mo hakbangin ang isang bagay, pag-isipan mo muna ng 2 beses. You should think twice before you step. Amen? Bakit daw nag-i-English? Pinanonood tayo ng hindi marunong mag-Tagalog yung Amerikano. Di ba? You should think twice before you do something. Amen? Gagawin ko ba to? Mangungutang ba ako? Magkano utangin ko? Isipin ko muna. Ay, naguguluhan ako, lumuhod ka. Amen. Sabi diyan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana, hindi nanunumba. Di katulad ng taong mapanumbat, konti lang yung naman nakbigay, tinutumbat na. Huwag kayong manunumbat. Pag naibigay nyo na sa Lord na yan. Huwag na kayong maghanap ng kung ano-anong mga... Pag ginanap nyo yan, wala na kayong tatanggapin sa langit. Pag namatay kayo, sasabihin mo, yabang mo pa, pumupunta ka kay San Pedro. San Pedro? Kumusta? Di ba? Yabang mo pa, namatay ka. Punta, ako'y nagbigay sa aking iglesia. Kaya, nasaan ang aking bahay dito? Hinanap ni San Pedro. Tumilaok yung manok. Sabi ng San Pedro. Sabi ng manok, ba't mo nasabi yan? Ang pangalan ng manok ni San Pedro? Si Bulik? No? Diba? Si Ugis. No? Ugis. Sabi ni Ugis, Ugis, ba't mo nasabing wala siyang bahay dito? Sabi niya, nagbibigay siya doon sa church niya. Tiktilaw. Sabi ni Ugis. Paano pinamamalita niya? Sinasabi niya kung kani-kanino at sinumbatan pa niya yung pastor. Do you imagine that? Huwag niyong gagawin yun. Amen? Huwag niyong gagawin yun. Huwag niyo akong susumbatan, ha? Kasi kaya ko ibalik sa inyo yung binigay niyo, eh. Sa totoo lang, kaya ko ibalik sa inyo yun. Kung ano man ang ibinigay niyo sa akin. Bakit? May Diyos ako. Amen? Sabihin ko lang sa Kanya, Lord, nanunumbat tong si brother and sister sa church. Ikaw na yung magbayad dyan. Sige, Pastor. Bahala na ang grupo natin dyan. Eliminate na sa earth yan. Tapos ka na. Masisingil mo pa ba ako? Hindi na. Bayad ka na eh. Amen? Wag na wag niyong gagawin. Pag nagbigay kayo sa church,
Humingi kayo ng karunungan sa Lord kung ibibigay nyo ba o hindi. Nagdadalawang isip kayo, huwag nyo ibigay pag nagdadalawang isip kayo. Pero kung bukal sa puso nyo, ibigay nyo. Amen? Dahil lang Diyos ang nangungusap sa buhay ninyo. Purihin ang Panginoon.